Kauban na mayong adlaw, welcome na sa atong programang Department Focus dinhi sa Cagayan de Oro City Information Office official Facebook page o gaingon man sa ato ang partner radios usab karon. Kini day si George Bacos gikan sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o ingon man sa pagpangulo usab sa atong City Information Officer Sir Ian Fuentes. Ato ang programang Department Focus atong makauban na mga department managers alang sa pagpaabot usab sa ilahang mga gipanghingusgan nga mga programa kayuhan o inisyatibo ingon man mga accomplishments sa atong mga local agencies dinhi sa ato ang Dakbayan. Nya sa atong makita sa screen karon ato yung makauban maki-update kita kabahin usab sa mga nahimong kalampusan og ingon man mga programa inisyatibo usab sa ato ang Roads and Traffic Administration. So makauban atong department manager sa RTA Engineer Nonito Oclaret. Engineer, welcome back sa atong programa Department Focus imong pagpanimbaya sa atong mga suking tigpaminatig lantaw. Daghang salamat George no og maayong buntag sa tanan ilabi na sa atong halandong Mayor Rolando Clarix. Uy, advance happy birthday ug lawa og sa atong mga kaigsuonan nga naminaw og nagtan-aw dinhi sa programa sa InFocus. Maayong adlaw kanatong tanan. Yes, no? And kung sa nakalabayng, I think last year, engineer, no? Ato nakaban si engineer, naki-update sa nagkadayang mga kalampusan, naging man mga accomplishments, no? Sa Roads and Traffic Administration. Karon maki-update na usab kita, no? Sa kumusta usab ang ato ang RTA karon, engineer. Yes, George, no, sa pagkaroon ang atong RTA, matawag na ito nga vibrant yapon and active sa atong mga buluhaton diya sa kadalanan. Daghan kay mga activities nga atong gitanaw sab o giduyugan na George, no. Labi na sa mga programa sab nga matagkaroon og unya ipahigayon alayon na sa Rice CDO sa atong halandong mayor o labi na sa mga serbisyo nga para gid sa atong mga kaigsuonan na George, no, ato gini siyang duyugan o atong gisuportahan. That's right, no? Kay sa matag karon og unya sa matag programa nga ipahigayon sa ato ang Dakbayan, no? Nagyud mo paluyon ni anang RTA aron usab nga kining hapsay, malinawon og kining smooth, no? Ang ato ang nagkani mga programa dinhi sa Dakbayan. Maybe di kay na nyo sila makita, no, during the kining program proper na gid apan nagpaluyon na gid sila support gina sila, no, sa pagpatunay sa kining kahapsay sa matag programa usab sa atong Dakbayan. So thank you usab kay sa inyong serbisyo ni ana engineer, no nya. Siguro by this time engineer maki-update me kay sa last nato nga panaghisgot dinhi sa Department Focus, murag ongoing pa ang crafting ni adto sa ato ang LPTRP or napay gamayng changes ato patong gipahibalog unsa ning LPTRP nya karong tuiga engineer hingpit na gyud nga kining mapatuman, no, pinaagi usab sa ato ang counterpart sa national agencies. But so far, engineer, kumusta ang atong LPTRP karon, engineer? Katong milabay nga panahon George, no, nga nakinabit din ato matong gipadayag nga aprobado na ang atong local public transport route plan mao na siyang LPTRP. Malipayon ta nga ang atong Dakbayan sa Cagayan de Oro, ang LGU Cagayan, isa lugar siya sa mga LGU nga compliant na sa atong LPTRP kay programa man siya sa gobyerno nasyonal nga gipasiugda lugar sa DOTR or Department of Transportation uban na sab ang LTFRB nga mao'y lead office or agency nga monitor niini. So ang atong Dakbayan sa Cagayan de Oro compliant na sa kining LPTRP kay mao ni siya mga bag-o nga ruta nga mao'y pagasundon, pagatumanon na pag-implementar sa atong public transportation modernization program o sa lain nga gitawag po na siya og Public Utility Vehicle Modernization Program. So sa pagkaron pagsulod sa tuig 2024 George, no, atong gi-focus gyud ang koordinasyon na ini sa implementasyon kay gani ang buhatan sa LTFRB Regional Office 10 sila gid ang nangunay sab nga ingon ta lugar nagpahigayon na sa mga impormasyon pagpadayag na nga mag-implementar na gani gipadal-an ta nila og komunikasyon do na sila gipadala nga sulat nagpadayag sa schedule sa implementasyon na. And last January, I think 28, isugdan ang implementasyon
kay doon na may mga transport cooperative sab nga doon na mga aprobado nila nga mga gitawag na to nga prangkisa. Yes. Prangkisa or kaning gitawag na sa CPC, Certificate of Public Convenience. Ang isa po din gitawag og PA, no, Provisional Authority, which is mao'y kadaghana nga atong nasayran gi-issue sa LTFRB karong panahon na. So gikan atong bulana nag-implementar na hantod sa Agosto kay piece by piece man nga implementasyon kay dili pa man gid na kadaghan ang nag-apply lugar, although naay gi proseso sa LTFRB, pero wa pa nahuman ato nga panahon. Mo to nga sadyang kita na namo nga doon na nagdagan yun. Actually, wala pa nag-implementar na may mga bago nga unit nagdagan. Yes. Mga aktibong man sa mga itong transport cooperatives sa Cagayan de Oro, doon na po yung mga corporation nga sulod na po siya. So, kuha na sila, nag-purchase na sila ng bagong klase sa PUJ. PUJ, magya po itawag George, pero itawag siya sa modern PUJ or modernized. So, katong mga nagdagan na, while kamulo nag-apply or nag-process sa ilang mga aplikasyon sa franchise, doon na rin na-approve. So, mo itong gi-implementar atong sugod atong bulan sa January. Pero, tungod lugar sa mga kakulian sa nga ilang naagbat, o doon na po yung mga clarification nga gusto gid nila maklaro pod kay kini mag-implementar George, no, dili man siya nga kadali nga perfecto in snap mo na sa transition ba nga labi na ang mga pasahero sa wala pa kay makasayod kung mao ba ni nga sakyanan day ang moagi dinhi asa sila mo subay nga dalan. So daghan ang tutukan ini. So nagpatawag og meeting ang atong buhatan ang RTA atong bulan sa I think April man to dapit mga hapit ng Mayo, George, no, o gidapit na to ang katong mga grupo sa public transport cooperative with LTFRB niya dito sa mao nga panagtigom na sigutan na nga gi-emphasize lugar sa LTFRB nga kinahanglan na gyud mo proseso na gyud ang mga transport cooperative sa ilang mga aplikasyon. Mao nga sabutan atong panahon na nga kinahanglan magduso sila mga aplikasyon nga ang deadline sa katapusan sa bulan sa Hunyo atong June 30 lugar ang ilang application. Then i-process ni siya proseso sa LTFRB. Pag abot sa karon nga bulan July naman ta, kinahanglan nga mahuman siya lugar ang proseso kay by August 1 mag-implementar na gid sa bag-o nga ruta ang subayon sa mga kini mga nagdagan na nga mga modern jeepney karon na George. So mo ni ato na pong tutukan kining pag-implementar sa pagsubay na gid sa bagong ruta nila, George. Bitaw, no? So, and of course, mapasalamat sa LTFRB, no? Sa padayon nga koordinasyon usab sa atong local government unit, pinagi usab sa ato ang RTA, saglit kita may mupatuman niini, no? Ang LTFRB, ana sila mo hatag og technical assistance og ngon man ang paggiya, no? Sa pagpatuman sa LPTRP, but ang kining apprehension, ang kining implementation ini, it's in the city gyud, no? Sa LGU gyud nato nga mapatuman. So with this engineer, no, nga kining sa pagpatuman nato sa LPTRP siguro sa kasayuran sa atong mga sumasakay, no, sa atong mga commuters, dili gyud completely nga gibag-o gyud tanan nga kining mga ruta. Doon na lang tay gamay nga mga siguro sa mga dunay changes, adunay add-ons, no, sa ato ang mga ruta sa LPTRP, engineer. Yes, kana siya nga sitwasyon, George, no, ang alang sa kasayuran lugar sa atong mga kaigsuonan. Ang bagong nga ruta nag-compose na siya o nag-comprise sa 78 routes. Okay. 78. Unya kining 78 gitunga ni siya na gitawag nato nga developmental route o katong rationalized route. So katong rationalized mo to siyang mga daan nga ruta nga doon na lang mga adjustment ato, doon ay changes lugar na ay gi-merge, na ay medyo na usab lang ang party kung ahas siya mo agi. So rationalize ang tawag. Ang ikaduha katong developmental, bag-o gid siya lugar, George, nga ruta. Kay pag study lugar nato, pag tuon aning preparasyon na sa LPTRP, gi-consider naman ang mga location sa Tundak Bayan nga wala pa'y mga ruta gid, lugar nga nagdagan lugar gid, no, sa nagaging panahon. Unya sayod ta nga ang atong syudad daghan nga mga relocation site nga gitukod sa atong mga kaigsuonan sa mga panimalay. So kadtong nga mga locations wala gi existing ruta dito nga kadagan. Nalay pipila nga
gipa-extend ng lugar ang nanay dool-dool nga ruta rito nga existing, gipa-extend sila pero sa klaro-klaro wala gid say naandan gid nga ruta. So i-consider na siya sa atong LPTRP nga marutahan siya dito. Isa ka example ni George kining Barangay Balubal. Kay ang Barangay Balubal do manadapit sa nasa easting nga bahin sa Dakbayan pero medyo siya to sa ibabaw. Yes. And sa existing wala say ruta gid nga formal. Doon ay nag-apply sa una nga ruta lugar. Murag natagaan to siya permit lugar bali pero murag wala po to siya na nito lugar nga naghangtod. Murag nawala na po siya. So sa karon kining sa LPTRP nato nanay ruta nga gi-assign do rito. Gani sa kung naibalaan nanay duha ka unit nga nagdagan man rito nagsugod na. So mo ni siya ang tutukan nato George no kay daghan pa nga mga aspeto nga atong i-consider ani tungod kay ang design man gyud sa LPTRP number 1 pareho sa atong naandan nato nga jeepney nga ang iyang movement ani kana bang routinary siya. Nang dili bitaw siya nga mag-standby lang gid sa lugar. Tuyok siya. So kung inunta lugar bugo lugar to Kugon Market, yan ang tuyok-tuyokon. Yes. Pero kung mo sigo tag terminal, naman tay makita di karon nga mga location sa atong syudad nga naigaali lugar ga terminal nga bag-o na. Dili pa gina siya mao ang design lugar niya. Parang i-tolerate na sa karon kay lugar aya pa man ta mag-implementar gid sa ilang ruta gid pero in the long run kini nga mga gihimo nila nga mga isanbayanan diya dili na siya mao gyud kay ang design man gud sa LPTRP ipadagan gini siya George doon ay gitawag nga fleet management nga lugar ang isa ka grupo transport cooperative ang iyang mga units dili siya yung lugar ang iyang operation taman ra ani nga oras magsugod og alas 6 sa buntag unya taman ra pud sa alas 6 sa hapon continuous na sa George nga 24 oras so gitawag sa fleet management kay ila mang i-manage na ang pagbiyahe nila so not necessary nga kung doon na sila napulo ka unit ilan ang tanan ipadagan ilan ang tanawon pod ang sa sitwasyon lugar sa atong demand sa atong pasahero kay siyempre kung peak hour mao man na siyang sakay po dagan ang pasahero so buntag udto hapon so depende na pero serbisyuhan nila ang tibuok adlaw apil ang gabi apil ang kadlawon karon makita niya nato nga ang kini mga modern taman lagi sa alas 7 pero nay uban ga extend na abot og alas 10 pero dili pa kaayo pero ang whole system ani or palisiya George all throughout na siya sa tibok adlaw. That's right. So kung kining fully implemented na gini nga to ang kining LPTRP lauman sa ato ang mga kaigsuonan nga medyo convenient na gyud sa ilahan no ang pagbiyahe-biyahe kay of course kini man gini basta na ay changes nga ipatuman engineer wala man gyud kuan siguro kining instant and then kini bang walay mo reklamo walay mo kuan so at least no sa hinahinay ining LPTRP nato at least gibay face nato pagpatuman og ingon man ato agyong napasabot nga to sa ato ang mga transport cooperatives kung unsay tumong niini og tinguhan no kundi na kayuhan usab sa ato mga sumasakay so in the long run siguro in the next few months ani engineer makita na tag gamay nga mga adjustments no sa ato ang mga transport cooperatives operation idugang na ko gamay George no kay pag-crop na to sa annual investment plan kay EIP mao man isang basihan sa budgeting for sunod tuig isa na natong gihanay dito labi na sa special project kining loading and unloading bay sa kining subay na sa bagong ruta sa LPTRP kay establish man nato ang proper gid o specific nila nga loading and unloading. So dili man basta lang nga atong i-set up diha nga wala tay gamiton nga mga kahimanan sa labi na sa mga markings lugar sa dalan markingan nato aron klaro na diha gid sa mahunong tangan nato mga signs so doon na tay gi-propose na nga budget ya pon George no nga gisulod na to sa atong annual investment plan for next year 2025 George. That's right no so maayo noon kay at least hapsay pod na poy kining area gyud no nga to ang mga sumasakay asa sila pwedeng mosakay ug asa sila pwedeng munaog gyud and of course kining LPTRP sa part lamang ni sa grand scheme of kining implementation sa ato ang kining transport
master plan no dinhi sa ato ang dakbayan, which is recently na approved na sab sa engineer. So unsay kining siguro gamay nga background, unsay naaning ato ang transport master plan engineer? Yes, tinuod na sa George no, nga ang LPTRP matawag na to nga isa lang siya sa component lugar under sa Transportation Master Plan. Kay way back mga dinita sa 2020 or 19 doon na may study nga gihimo lugar sa atong traffic George no. Yes. Kay kinahanglan nga ang Cagayan de Oro mo come up siya og nasa Transportation Master Plan. Kay mo man siya basihan o giya nato for the next 10 years bali. Yes. So sa mga ang karon nag-crop naman karon og ganing CLUP ganing comprehensive land use plan. So specific sa atong dagan sa atong traffic o sa transportation, kinahanglan na po tay master plan gyapon. So gi-parallel nato ni siya nga lugar na una man siya approve na ang atong transportation master plan last year, ang CLUP ay pa man lugar karon. Pero na-mention gyapon na siya or naay mga component dito sa atong master plan George no nga na-mention gyapon o identify dito sa atong CLUP kaya di man na sila magbuwag manggod. Isa man gyapon sa sektor ang transport dito sa CLUP. Now ang transportation master plan naghanay lang ni siya kung unsay direksyon sa mahitabo sa atong syudad for the next 10 years, labi na sa mga proyekto nga infrastructure pwede siya i-establish lugar. And isa ni ini ang LPTRP kay gitanaw man na ang ruta lugar sa atong mga jeepney. So tungod sa LPTRP kay mandato manigikan sa sa kining DILG and DOTR nga gi-require ang tanan nga LGU sa atong nasod nga mo prepare siya o mo submit kining gitawag nga LPTRP. So nauna siya og buhat namo ang LPTRP kay nag-apas man ta sa timeline. Kinahanglan ma-approve na siya. So fortunately na-approve ang atong LPTRP. Pero na-mention gyapon siya dito sa atong master plan. Sabay man ni siya pag may iskot na tag master plan, nakalatag na diha ang mga unsa may mga proposal nga pwede buhaton sa unahan. So ang master plan nato gitanaw niya ang unsa may tabo dinhi sa atong uptown, unsa may tabo dinhi sa atong downtown. Gani sa zoning ordinance gahapon na may public hearing. Minaw gahapon. Walo na ni ka classification dai George no ang pag-plaster sa atong syudad lugar na gitawag nga uptown, downtown, midtown, hantod na katong last nga ikawalo katong coastal strip ang pangalan. So sa hanay lugar sa atong transport plan o sa atong master plan, naapod diha ang dagan sa atong transportasyon. Giplano diha ang unsa may tabo sa mga kining mga trucks nato. Kay kung tan-aw na to karon kalandrakas gid ang mga truck karon. Mo nang isa sa problema makita nato sa National Highway nga naa sa daplin sa highway ka parking, which is very dangerous, hazard gid siya. Naa sa atong master plan kung unsaon ni sila. Naapod diha ang kining unsay movement sa atong mga vehicle lugar kung pananglitan sa atong public transport, terminal kinahanglan og terminal na naka-indicate gyapon diha sa master plan George no. Kini atong mga overpass, mga pedestrian crosswalks nga ang isa ka proposal kanang elevated gitawag sa elevated walkways para kasi babaw magbaklay. Napay multi-story parking building. Mo na pinaka isa lugar nga tan-aw nato nga importante pud sa atong syudad kay wala naman kay space makita nga kanang open ground nga mo nimong parking space. So dili ka nagits vertical pasaka ka. Wapo nga sigutanan lugar George. So daghan pa naka-mention dia sa atong transport plan. So hinahinay nga sa ako nang gisangpit sa unahan nga nag-propose dito sa EIP nato sa annual investment plan. Isa sa proposal nga among gi-submit lugar George no katong proposed construction sa eastbound and southbound terminal. Kay sa karon magod medyo problema ta sa mayong tag eastbound kay doon naman to eastbound terminal sa una pero eventually nawala na to siya. Ang karon ay Agora Market City na to nga with terminal. Pero sa dagang lugar sa development sa atong transport, di naman maigo sa Agora. And kinahanglan to i-expand na to ang movement sa mga salakyan George nga dili sila magponsisok din sa syudad lang.
part man na siya sa gitawag na to nga new growth area. That's right. So mo nang nagpropose ta sa east nga bahin dinhi pod sa south. Kaya atong south mo kining sa uptown area. Grabe ang development sa dito. Bitaw. So sa karon lugar ngayon tag 2024 siguro pag abot sa 2027 makurat na lang ta nga unsa naman ning kita naman atong development karon. So doon ay proposed budget nga mong gisukip gyapon da George. Apil na po itong proposed construction sa command center. Kay kinahanglan po i-adapt na to labi na parts sa RISE CDO nga katong sa smart city component. So isa man na diha sa smart city ang kining pag-modernize po sa atong CCTV system, sa atong traffic signalization, mag-uban man na sila. So dili na siya mahimong hapsay tan-awon lugar jud kung wala di command center. So mag-una ta sa command center diha man maka-house tanan naa ang control diha. So hopefully naot mi nga ma-aprobahan niya for sunod tuig. Di man siya ma-implement po nga one time. Siguro phase by phase na po din siya George sa maabot nga panahon. At least no with our kining transport master plan engineer no ato ang malikayan ba ang kining susama nga mga problema nga ato ang gitubang karon nga wala na to na anticipate no from the past years nga ang development nato grabe ka rapid mo na nga medyo galisod ta when it comes to infrastructure medyo may gyud ato ang dalan no compared to kuan tungod kay wala lagi nato na anticipate ang nani nga growth sa atong dakbayan. At least with this kining transportation master plan nato nga gihimo dinhi sa atong dakbayan, we're planning ahead no kung alang sa pagtubag sa panginhanglanon sa umaabot nga panahon. So lauman no nga with this maskin sa hinay-hinay kay of course di po nata kini 10-year development plan man guni. So within the span sa 10 years so hinay-hinay nga mapa-implement ang maong mga plano ug at least naatay guiding kuan ba nga mao na ni nga stage, mao ni nga percentage sa ato ang pagpatuman sa transportation master plan. Yeah, aside from that engineer nagpadayon na sab mo sa inyong apprehension no sa ato ang mga traffic violators gani murag ubay-ubay na mo og na apprehend engineer og kining sa pagpatuman sab nato sa bawal nga pagbiyahe sa baw-baod ra sa atong national highway. Yes sir, sa atong traffic enforcement adlaw magid ang atong activities ni kay dili magid kalikayan nga bisan tuod og active ang atong pagpasabot lugar sa atong mga motorista nga kinahanglan i-obey ginato atong sundon ang mga lagda reglamento sa traffic pero nagyapoy mosopak no na mga matawag na to nga violators bali. So ang corresponding buhaton nato niana isyuhan magid siya og ticket lugar ang atong gigamit kining traffic citation ticket. Lahi man po tong gitawag og TOP kay usually gigamit to siya sa atong national agency sama sa LTO. So karon wala man tay TOP, ang atong gigamit is traffic citation ticket. So mo na itong gi-issue sa kung doon ay makalapas nga mga motorista, driver, lugar, George, no? Niya, gawas ni ini, kung kini nga mga violation nga na-issue na lugar sa ila, kung di nila isitol lugar na, may period lugar nga isitol nila, gani ang pinaka-standard nili is 72 hours man. And human anang 72 oras, subject na siya for case filing lugar among gi-file sa paingon sa korte lugar. So among gyapon nang gi-atiman lugar George niya do na tay data niya na wala na ko mabutang dinhi nga nagyapon tay mga filing lugar ito sa korte yagi na to na sa City Prosecutor's Office kay may mga driver nga digid nila lugar isitol ang ilang violation niya naman na sa atong balaod sa atong traffic code nato. Then sa pagkaron agi lugar og pag implementar o pagsunod sa memorandum circular sa DILG kay kini gimando man sa tanan nga mga LGU gihapon niya naka-address ni siya ngadto sa mga local executive sa ato dinhi sa atong dakbayan labi na kang Mayor Clarix nga naagid siyang abaga lugar ang burden nini nga memorandum circular so although implementa tani ani sa labay nga mga panahon George tunyaging tuig hantod na karon tuiga pero lugar tungod sa kadaghan na lugar sa mga nagapanghitabo labi na sa atong national highway gitagaan tag direkta gid nga instruction sa atong halandong Mayor Clarix nga kinahanglan sub-sub na ang pag-implementar ni ining memorandum lugar unya suportado na siya sa atong traffic code sa atong traffic ordinance lugar
mao'y gibasihan nato sa pag-issue lugar sa mga violation na ini. Kining particular sa Baobao, dili lang Baobao, George, no? Apil naman ning motorized sikad. Kan Baobao man ang tricab. Yes. Naana diya ang motorized sikad kanang gibutangan bitag makina sa tambot. Naibag-o karon kanang atong tricycle nga dimano sa una katong sikad-sikad na gyud. Ilan ang gipulihan ang bisikleta o motorsiklo na gyud. Motor na, so sige pumipandako pa ni kay illegal man siya. So sa karon labi na panahon sa gabion kay rampant man gid ang biyahe ani mga Baobao diya sa highway kay mao man ang gidili prohibited gid siya sa memorandum circular maski sa atong balaod sa atong ordinansa. So kada adlaw ni siya, George, kada gabi ang operasyon nato gani sa pagkaron mikabat na sa ang na-impound lugar nga unit 295 na. Okay. So, bay-bay na ganun na-impound eh. Bay-bay na. So, nagsugod atong bulan sa Abril, human lugar naghatag og direkta nga kasuguan ng atong halanong mayor. So, gikan atong adlaw sa Abril 8, kada adlaw na George, doon nalay mga kaduha siguro nga panahon nga wala naka-conduct og operation. Murag katulo na kay sige na mag-ulan gud karon. Yes. So sud pa sa kayo nga panahon sa gabi nga gaulan kuan po na itong mga operatives ini. That's right. Pero kini silang na-impound, George, wala nagpasabot nga dili ni makuha balik sa mga tag-iya o sa mga driver. Doon na lay among isettle lang gid nila. Isettle na doon na ni yuratan lugar nga kuan ini nga panahon lugar kay gusto sa mahinabi ni mayor mismo ang mga kaning mga operator ni mga nadakpan. So siguro hapit na ni siya kay ni istorya ni mayor kagahapon. So hapit amo na lang ipahibalo karong pila ka adlaw siguro, George. Yes. So gawas ini aban nga mga violation, George, na agyapon padayon natong gitutukan no. Niya bisan patuod niya na sa atong enforcement naman po na atong education. So salamat sa mi kagahapon kay kamo man gid ang nagpasiugda atong activity one day man to dito communicators sa yes. So atong sinaligan diya si Mr. James Andrade. Siya man gid ang atong tigpamaba og isa sa mga kanang lecturer gid sa atong traffic no. Na mga imbitasyon sa symposium, mga lecture dito sa eskwelahan. Daghan na mga kliyente ni George, mga estudyante. Okay. So si Mr. Andrade ang kuan gid ani among lecture gid ini sa mga barangay sob labi na mag-imbitar ang barangay nga ilang ipaseminar ilang mga driver dito sa ilang mga tricycle kung naamang sa ilang barangay o mga driver nga tuwa dito sa ila amo nang gahimuon, George, pero sa sige balik-balik lugar sa pagpasabot sa mga traffic rules and regulation digid mahikayan nagyapon so dili mawala ang enforcement. Kung wala po din siya may tabo siguro sa atong kadalanan pero tinggubuta masamot karon na may mga panahon congested ang atong dalan masamot siya. So ang ato ani i-manage na to ang dagan sa atong traffic. At least no we ato ang gi-partner bang kining IEC na to, Education and Information Campaign na to, at the same time ato usab nga kining pag-implementar no sa maong mga balaod kay lagi importante sab kay nga mahibalo sa ma-inform mga mga katawhan kabahin usab sa nagkadayang mga balaod no dira sa kadalanan. Of course to anang hangyo kay batasan no atong religiously no so doon ang maong mga balaod kay alang puna sa kayuhan sa naton tanan. Aside from that, engineer, nagpadayon usab ang atoang road clearing operations no matag karon og unya ang kining labi na kining bawal nga pag-parking kayo sometimes mo pa ni makadala og traffic engineer kay lagi gat illegal kining parking dira sa kadalanan no. Kining spito, George, no, kining clearing operation kay kini mandato gyapon gikan sa DILG gyapon gani nag-issue sila bag-o nga circular na pod nga ang kabarangayan gyud kini bang onboard na gid ani apil na gid sila. So matag karon og unya ang among buhatan makadawat siya og request gikan sa mga barangay nga sila po dili man sila mo clearing sa ilang area of responsibility sa barangay kung wala RTA. So ngayo sila assistance. So halos matag adlaw, George, na schedule karon na dito karon sa barangay kanituan. Say magdungan-dungan gali sa George no ang clearing
Now, ato ipasabot nga naman ay gitukod ni Mayor Clarix ni gitawag og task group task force demolition task group siya task group demolition niya composed niya sa lain-lain nga mga departamento sa atong City Hall nga isa na ang RTE nga membro niini niya tong unang pag-create ani ang chairman ani si Attorney Igay Oyman. Niya later on dunay gibutang pod si Mr. Tonton Resma. Pero ang setup na to ani George duha ka aspeto siya kay ang RTE focus siya sa gitawag na tong movable kining movable clearing meaning kining mga mga kadalanan lang ipambilin dia mga balay-balay baka nga na sidewalk na sidewalk gihimong baligyanan pero kung miskot tag structure gyud kaning building na pala o balay gyud ang opisina sa Ubo o building official ang ga-spearhead niini pero kani lugar nga tanan nga membro sa task group demolition isa na gyapon ni pag na-schedule tinabangay gyapon ni so morning halos matag adlaw nga aktibidades ni George so aktibo ta diha niya doon ay mga nagkadaiyaw kasi klase nga reaction po sa mga hingtungdan nga maapektuhan doon ay normal naman gyud siguro doon ay alipay kay nahawa na ang area dito napoy nagbagutput kay nganong gilabtan pero basta nga naa sa atong public road, George. Atong gisiguro nga mabalik gina para sa mga salakyan ug para pod sa mga kaigsunan to, mga pedestrian. That's right. Labi na sa sidewalk, diha magid moagi sa sidewalk ang atong mga kaigsunan. Bitaw, okay, of course kini mandato gina hugot na nga gipatuman no og kining mandato sa DILG nga sa matag karon og unya magpahigayon og road clearing operation gani adunay reporting na sila adunay compliant bang usa ka LGU or non-compliant bang usa ka LGU when it comes to kining road clearing operation. So at least dinhi sa atong dakbayan we're very active with road clearing and of course kining pagsigurong kining adunay enough space for pedestrian and of course cleared usab ang ato ang kining mga kadalanan kay mo lagi sakit usahay engineer kining kakulangon na gini sa luna ba kining mo encroach na og kuan mga tindahan na nasa sidewalk wa nay kabaklayan so at least no sa hinay-hinay to usab nga gi-clear ang ato ang mga sidewalks. So mao na no ang nagpadayon pinagi usab sa pagtabang sa RTE ug uban pa nga mga ahensya may kalabutan usab niini. Nya aside from that engineer kamo pod kabahin pod mo speaking of kining mga task group no laki pod mo sa Night Market Management Committee no aktibo sab mo ni ana sa pag kining manage usab sa ato ang mga night market. Yes George, ang RTE na to ang inyong RTE kuan gid siya permi gid siya lambigit labi na ang activity or ang mga kalihukan na asdalan yes. So in particular sa night market na to dito sa Cogo nagsugod gipa-plaster man gid sa atong mayor ang mga mamaligyaay although kato sila George mao toy gitawag na to sa una nga mga ambulant vendors or other term ato nila illegal vendors pero gitagaan man sila higayon nga makapanginabuhi gyapon mao nga natawo lugar ang night market nga kuan konsepto lugar George so ang RTE nato isa lugar sa kabahin sa pagpahiluna sa atong night market so sa matag adlaw nga paghimo lugar sa night market naagi na atong RTE personnel kay di magid kalikayan nga naga po yung mga masinupakon nga po dito George labi na sa pag-arrange sa ilang mga pwesto na uban nga mamintaha po gusto na iyahon tanan nga area lugar ang space so isa lugar nga sambayadong ang atong RTE sa dito sa pagplaster karong bag-o gi sugdan man ang Carmen so naagi hapon George no ang atong RTE kanunay gid dito nga aktibo naay mga panahon gali nga bisag apiki na ang panahon naay mo tawag nga kinalan tabangan gini siya yung nga pitos na kay nga oras George pa pero wala may dili mahimo kung ato ging atubangon. That's right. So diretso ta magkahatag og assistance anang kabahin George. In fairness with our kining sa imuhang mga kaubanan sa RTE engineer no pastilan tawag yun
grabe ang trabaho, no? Ang dedication usab sa atong mga sakop sa RTA kay rain or shine biya gid in town ni sila sa mga kadalanan sa pag kining patunhay sa hapsag linaw, no, sa atong mga kadalanan. So saludar, no, sa ato ang mga sakop usab din ha sa RTA sa pareho usab nga serbisyo, no, sa pag siguro nga kining hapsay nga ato ang mga kadalanan. And of course kaniadtong nakalabay usab nga mga semana engineer mi tambo usab ka, no, sa ato ang regional conference or kining summit, no, kabahin kini sa Northern Mindanao Transportation Summit, no, nga gipahigayon dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kumusta po ning summit, engineer? Unang-una, George, pasalamaton ko atong gi-organize lugar sa Oro Chamber, no, sila man gyud nagpasiug dato Northern Mindanao Transportation Summit. Kay lugar naghatag siya og avenue sa uban lugar nga mga inong lugar dali kalambigitan gyapon sa atong transportasyon. Na mga bag-o nga idea nga atong nakuha lugar po dito, niya mga bag-o nga insights lugar kung unsa ba atong buhaton dili sa atong dakbayan sa atong syudad. Identified man nga mao ni na mga issues and concern, mga problema. Unsa may buhaton di ta mo pundo lang lugar diha sa unsa nga issue o concern, kinahanglan naa say solusyon or doon na say maabtan lugar nga yung lugar maka-alleviate nini nga mga sitwasyon. Sa atong kabahin, giimbitar man ang RTE dito sa mao nga summit niya, isa ta lugar sa presenter dito, George, no, kay gipa-present man sa convenor ang Transportation Master Plan nato sa Cagayan de Oro. So tagaan naman dato 20 minutos. Dili kayo kuan ang panahon, pero sulod sa mao nga mga minuto, George, na share nato or na presentar nato unsa man ang Transportation Master Plan sa Cagayan de Oro. Human adto naminaw pud mi sa lain-lain pud mga presentor. Lugar ang totality lugar successful man ang mao nga Transportation Summit niya. Lugar dili siya ingon nga tama na dito kay gi-synthesize man to ang tanan ng mga presentation, labi na sa mga proposal, George, niya. Siguro sa sunod nga panahon na nasay sunod siguro ikaduha nga panagtigom nga sama ni adto, tan-aw na pod kung unsa may naabtan na gikan lugar atong panahon nga nagkandak og summit. Sa pag-abot lugar pananglitan isa ka tuig, duha ka tuig, unsa na bay naabtan lugar sa gipanghisgutan atong nga panahon. Lugar pod sa ato din sa Cagayan de Oro, sigurado ko na tayo pwede i-report dito sa sunod, George, kay sa ako nang na sangpit sa unahan, naman tayo mga proposal lang nga gisukip na lugar para sunod tuig kung ma-approve siya. Pasalamat ta kay aron ma-implementar siya. Ubos ni sa flagship project yapon sa atong landong mayor, ang RISE CDO, George. That's right, no. So labi na ang padayon usab ang ato ang paglihok, no, sa metropolization sa atong dakbayan. So importante kay nga mahisukip gyud ang ato ang nagkadayang mga programa o proyekto alang usab sa ato ang kining transport system, no, dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. And aside from that, engineer, niyato usab nga nakalabayng mga semana usab may pahigayon usab og paglagdaw sa memorandum of agreement ang ato ang mayor tali usab sa nagkadayang mga agencies or kining non-governmental organization og uban pa nga mga LGUs, no, kabahin usab kini sa ato ang regional road safety kabahin sa Road Safety Consultative Advocacy, no, council dinhi sa Region 10 kundi tumong niini ang pagpakunhod og 30% sa casualties og kining road crashes dinhi sa ato ang riyon. So unsay part niini sa RTA, engineer, kay murag kamo po'y makuan po niini, no, kamoy mopatuman niini. Part sa mao nga MOU, George, no, kay lugar gilagdaan naman to atong milabay nga semana. Ang katuyuan gid para man sa road safety, pero ang scope lang niya kay Northern Mindanao man regional, so dako lugar, pero in particular din sa atong dakbayan, kita advocate magita sa road safety atong buhatan. So gani kana nga panahon wala ko nakatambong gid in person gid, George, so kay kakulian sa panglawas. Wala gid ko nakaanha diha, no, pero lugar sa MOU, part man ta sa City Government Cagayan de Oro, si Mayor mismo gid ang nagpirma. So umbigit gyapon ta, George, no, sa unsa man nga mga implementasyon, pero sa kini nga version lugar sa road safety natay version pod sa atong city gid mismo, George, nga ordinance kay bag-o man to gipasar sa atong konseho lugar
sanggunian pangalungsod katong road safety ordinance. Yes, yes, so, yes. in totality or in sa tiyatibukan lugar, George, mao to siya ang muhatag og detalye kung unsa man ang atong application sa atong road safety dinhi sa atong dakbayan. So kini siya nga gipahigayon nga MOU signing, lugar collaboration man isa sa mga lain-lain nga agency labi na sa LTO, uban pa nga ahensya nga lugar mag-isa lugar ang mga traffic law enforcement nga opisina nga magpatuman kung unsa man proyekto lugar para sa road safety. That's right. Labi na tong imong gi-mention nga pagpakunhod lugar sa 30% ba to nga kining road crash incident. Yes, yes. So part gyapon sa atong kining aprobado ng road safety ordinance, mao gyapon to ang isa nga katuyuan, George, kining pagpakunhod gyud pag-reduce lugar sa kini atong road crash incidents again di Oro. Right. So daghan ang mga ang itutukan ato, George, nga buhaton pa gid nato. Gani isa sa na lugar na alito sa ordinansa nga ang RTE pwede siya mag-create og bag-ong division para sa road safety. Okay. Karon naman tay inong ta capacity lugar, George, pero in totality dili ginato na matutukan yes. Naman tay traffic engineering division pero doon na sila specific pud nga mandate gyapon silang trabaho. So dili pwede nga ihatag tanan lugar dito kay kung tan-aw nimo ang road safety ordinance, dako kay ang scope niya nalito. So i-relate na to aning road safety lugar nga tungod aning MOU lugar maka-perform gid ang RTE gihapon kay naman say guide. Yes. May guide. Although katong MOU na magyapoy unsay buhaton sa first party, second party siya. So kuan ta kung unsay mahimo sa atong dakbayan pinagi sa RTE, andam ta nga mo suporta mo paluyo gid sa mga aktibidades ato. Ito, no? So dili na lisod, no? Dili na gudana kalisod ang patuman ug man ang atuaw usab nga pag-advocate sa road safety sanglit dinhi pa lang in our local level. Doon na sab kita pagasundon unya nga kining ordinansa nga gipasar gyud sa atuang 20th City Council sa pagsiguro nga luwas sa sumasakay, luwas usab sa mga motorista ang ato ang mga kadalanan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. And of course, padayon usab ang inyong pag-suporta sa matag karon ug niya engineer, no, sa ato ang Clarix nga serbisyo sa baryo dinha sa ato mga kabarangayan. Aduna gyapon ato ang suporta. Kanunay, George, no, basta Clarix nga serbisyo matag Sabado. Yes, matag Sabado. Ang atong RTE, ang inyong RTE, permigit sa sayo dito sa pinakasayo sa area, George, no? Sa area, asa man lang siya nga sa District 1 ba o District 2. Yes. Duol naman sa syudad or medyo distansya sayo kita permit, George, kay ang isang atong gisiguro dito nga ang atong mga kauban ng mga lain-lain nga departamento na may mga sakinan. Yes. Sadyang moabot sila sa area, asa nga barangay, lugar unahan gidamo kay aron mapahilo na sila dito. Asa mo parking, asa mo agi, labi na itong dito ta sa barangay Tuburan kay may mga nidahili na dito nga portion sa dalan. So gi-emphasize gyud sa atong convener sa KSB si Mr. Rico Libre nga kinahanglan bantayan dito, nagbutang tag-enforcer po dito para nga magayran ang atong mga kaigsunan nga gikan sa lain-lain nga mga departamento. Aron iwas gid sa unsa man mga kakulian niya. That's right. So karong maabot nga Sabado, George, sa barangay Tablon na po sa Bante na. Naagid gyapon dito basta maayo lang gid ang atong panglawas, George. Kanunay taga-antas may panglawas sa atong kahitasan. Naagid ta ang inyong RTE kanunay nga naagid pagpaluyo, George. That's right, no. So inana ang serbisyo sa tuang Roads and Traffic Administration, no, mapa-adlawan man gabi rain or shine na gina sila motabang alang usab sa pagpatunhay sa kahapsay usab sa ato ang trapiko dinhi sa ato ang dakbayan. Right, daghan pa unta kayo mga accomplishments, no. Nagay tay mga numbers dani sa ato ang mga accomplishments sa ato ang Roads and Traffic Administration. Siguro ato na po ning kining hisgutan sa umaabot na po nga episode nato sa Department in Focus. Kauban usab si ato ang Department Manager, no, Engineer Oclarita sa diri sa ato ang Department in Focus. But lagi sa limitado usab nato nga oras, engineer, no, busy po kay gani before dinhi do na po kay meeting giatinan. But lagi daghan kayong salamat, engineer, no, sa kahigayunan og panahon nga imong gihatag alang
lang sab sa pagpaabot sa inyong mga programa o inisyatibo dira sa Roads and Traffic Administration. Siguro by this time ako ang pangayood ang imuhang mensahe, parting statement ngadto sa atong mga katawhan, engineer. Daghang salamat, George, no, sa dili pa niya na shout out sa ko ni Ma'am Abigail. Yes. Ilang grupo sa Katranco. Katranco, yes. O sa uban pa nga mga transport cooperative. George, salamat kayo sa inyong programa sa CIO. Salamat kang Sir Ayan kay lugar niya ini nga pamaagi mapaabot sab namo sa atong mga kaigsuonan kung unsa may gibuhat sa ilang RTE kay may mga komentaryo gihapon. Di nato maperpekto George, pero kita trabaho lang kita unsay atong mahimo gyud nga makaya nato nga lugar makahatag og kaarangan pod sa atong mga gisunan sa atong dakbayan nga ang inyong RTE naa kanunay nga bisan doon na say mga kakulangon pero andam siyang mo alagad o mo hatag sa iyang unsa man nga serbisyo ang mahimo labi na sa atong trapiko sa kadalanan nga ang atong dakbayan sa Cagayan de Oro nahimo gid siyang anhianan mga George yes, regional center, daghan gyud ang gapaygayo activity diri mga events mga yes. Karon galing sunod adlaw nalapod ang CBCP yes. Dako nga event gyapon na o naagapon ta napagali dungan na ng CBCP George at sa langit kay gyapon katong sa mga Jehovah's Witness yes so dungan sab sila so amo gyapon i-cover na so at least nga ang tanan ng mga bisita sa atong dakbayan kundi magali ingon sila nga salamat malipay sila George nga komportable nakaanis sila dinhi sa atong syudad mo nga siguro daghan ang gusto mo bisita sa atong dakbayan. Salamat kay George og on behalf sa RTE no sa among overseer at the same time the co-chairman sa Special Operation Task Force si Attorney Ramon Monsing Tabor o uban sab ang mga active na mga consultants sila ni Sider Paasa, si Oscar Salcido, Dr. Jimbo Puentes. Muna lang ipaabot George ang dako ang pagpasalamat o sa kanunay pwede ninyo masangpit gyud ang RTE sa matag panahon labi na kung doon na may gikinahanglan nga mga assistance. Salamat o hinaot nga panalanginan ta sa atong makagahom George sa tanang panahon. Right, dagan king salamat tuang department manager sa atong Roads and Traffic Administration, Engineer Nonito o Clareto nakauban karon. Hinaot nga sa tuang mga kaigsunan labi na sa atong mga sumasakay, sa atong mga drivers o sa atong mga katawhan no. Hinaot nga ano may nakuha nga mga pagdulunan sa tuang mga gipantuki nga mga hilsgutanan karong adlaw sa atong department in focus. Right, sa mga katon naglangkob sa atong edisyon karong simanaha sa atong programa sa ngalan lamang sa kinatibuk-ang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix uy man sa pagpangulo usab sa ato ang City Information Officer Sir Ayan Fuentes. Kinin lamang si George Bacos. Salamat sa inyong pagpaminaw paglantaw hantod sa sunod higayon ug mayong adlaw sa tanan.